Hello guys! Welcome back sa ating Plane and Solid Geometry series. Continuation ito ng ating Solid Geometry discussion, yung sphere. Yung i-discuss natin ngayon ay yung tinatawag natin na spherical sector and spherical cone. So bago natin i-discuss yung spherical sector and spherical cone, balikan natin yung ating spherical segment. Di ba meron tayong dalawa? Meron tayong one base at saka two base na spherical segment, 'di ba? 'Di ba ito yung center. What if i-extend natin siya hanggang dito sa gitna? 'Di ba dapat meron pa yung volume dito? Parang meron kang cone dito, kumbaga. So, ano yung magiging itsura niya? Para siyang trumpo. Para siyang trumpo na patusok sa baba, tapos yung upper portion niya, spherical segment. So, kung ito naman, ganun din. Para siyang trumpo, pero meron lang siyang upper circular base. Pagka ginamit natin yung two base form, spherical sector. So, ito yung itsura niya. Meron siyang cone sa gitna. So, alam mo na ito yung center ng original na sphere. Ayan siya. Meron siyang upper base and meron siyang lower base. Tapos meron siyang parang cone sa ilalim. Kung ginamit naman natin yung one base na zone or na spherical segment, ito yung itsura niya. Ang tawag na sa kanya ay spherical cone. So, yung formula niya, pareho lang. 1/3 ZR. So, para siyang yung Lun to spherical wedge, 'di ba? Yung area na nandito, para maging volume siya, mumultiplyan mo lang ng radius ng original sphere at saka sa 1/3. So, ganun na ganun din dito sa spherical sector and spherical cone. Kasi kukunin mo lang yung area, which is yung area ng zone, then multiply mo ng 1/3 at saka ng r. So, dito din, kung one base ka, di ba ganun din naman yung formula ng zone natin. Multiply mo yung zone sa 1/3 at sa radius. So, ito yung ating spherical sector and spherical cone. So, i-apply natin sa problem solving. Find the volume of a spherical sector with a central angle of 30 degrees in a sphere of radius 12 centimeters. So, ano yung itsura niyan? So, for example, meron tayong sphere, tapos meron tayong sector. Di ba? Paano ba ang sector natin pag circle? Di ba ganyan siya? Para siyang pizza. Tapos, kailangan 30 degrees to yung central angle niya. Pero, hindi ito plane geometry, no? Ano tayo? 3D na tayo. So, pag 3D, ganyan yung itsura niya, di ba? Spherical cone. So, spherical cone tawag natin yan, di ba? Ang nasabi sa question, spherical sector. Minsan kasi parang nagiging general na yung term na spherical sector na cover niya pati yung spherical cone and spherical sector. More on sa terms lang talaga or sa naming, guys. Regardless of the name naman, guys, pareho lang din naman ng formula, di ba? 1/3 ZR. So, basta ma-meet natin, guys, sa atong requirement sa problem na may 30-degree angle tapos may 12 na radius. Wala naman sinabi na kailangan eto lang yung nako-cover, 'di ba? Walang binigay na ganyan. Para maging spherical sector, 'di ba? Hindi enough yung data na binigay para makapag-define ka pa ng gap dito. So, i-a-assume natin na spherical cone tayo kasi wala nang binigay na data para doon. So, ano ang formula ng ating spherical cone? Yan siya. So, yung Z, yung area ng zone. So, ano ba yung area ng zone? 2 pi RH. So, yung R, yun yung center ng sphere. Ay, yung radius ng sphere. Tapos, yung H, yung height ng zone. So, given natin, given na sa atin yung radius ng sphere, which is yung 12. Kulang natin is yung H. So, kailangan natin itong makuha. Yan, yung part na yan. Yan lang kasi yung height ng zone eh. So, di ba binigyan tayo ng angle na 30. So, di ba pag kukuha ka ng height, kailangan nando ka sa pinakatuktok ng zone. So, yung spherical sector, pag nag-drawing ka ng line dyan, hinahati niya yung spherical sector natin into two equal parts. So, ibig sabihin, ito, mahati din ito. Magiging tig 15 siya. Tapos, kung mapapansin natin, makaka-form tayo ng right triangle dito. So, drawing ulit natin yung right triangle.
Ito yung R, which is yung 12. Ito yung 15 degrees. Tapos sabihin natin this is, di ba ito H. Tapos itong kabuuan na to ay 12. So kung H to, tapos ito 12, ibig sabihin ito ay 12 minus H. So sa trigonometry, di ba ito yung ating reference angle, and yung given sa atin ay hypotenuse at saka yung adjacent. Ito kasi opposite ang tawag natin dito sa side na yan. Kasi yun yung katapat ng 15 degrees. Yung hypotenuse, yun yung longest side. Tapos yung adjacent, yung matitira. So, ang given sa atin ay the angle itself, the hypotenuse, and the adjacent. So, kung isusulat natin yung SOHCAHTOA, alin sa tatlong to, ang merong H at merong A, yung ating cosine. So, ito yung gagamitin natin, cosine. So, cosine theta, yun yung ibig sabihin ng C doon. Tapos, adjacent over hypotenuse. Yun yung ibig sabihin ng AH. So, yung angle natin ay 15 degrees. Then, yung adjacent natin ay 12 minus H. Tapos, yung ating hypotenuse ay 12. So, shift solve to get H. So, yung H natin ay 0.409. So, nakuha na natin yung height ng zone. So, yung area ng zone ay 2 pi r, which is 12 times H na 0.409. So, meron tayong 30.83. So, nakuha na natin yung area ng zone, makukuha na natin yung volume ng spherical cone. So, ilagay lang natin dito, times 12. So, yung ating answer ay 123.32 centimeter cube or yung letter A. So, ayun, yun lang ang ating discussion sa spherical sector and spherical code. So, don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyo pang i-discuss ko sa future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.